Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na ang lumabas ay ating tatalakay ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay ang karugtong ng serye mula kay Norma Mangusin, mga ka-plastic, at hindi pa pala ito sumusuko, mga ka-plastic. So, wala talaga siyang isang salita sa mga sinabi niya nung nakaraang live stream niya. At ito po ang kanyang sinabi. Para bagang tinalupan na ho nila ako ng buhay. Opo. Ay sobrang sakit po. Natakalan ka ba? Para ho doon sa mga kapulisan, hindi na po ako magkakaso sa inyo.
Bait. Pinagpapasa Diyos ko na lang ho. Hindi ako Maaaring sanay. kayo po ay sumusunod lamang. O, di ba? Malinaw. Malinaw na sinabi niya na ipinagpapasa Diyos na lamang niya ang mga kapulisan na humaras sa kanya. At hindi ko alam kung kasama dito si Ralph Kalinisan sa ipagdadasal niya, na sinabi niya na hindi daw siya magsasampa ng kaso sa kanila. Pero bakit ganon, mga kaplastik? Meron na naman siyang inilabas na video na kung saan si Norman Mangusin ay nag-file sa ombudsman ng kaso laban kay Commissioner Ralph Kalinisan ng Napolcom. At ang sabi dito ni Mark Jason, ang isiste pa siya pa ang aping-apis at kawawang-kawawa. Diba? So totoo nga ang sinabi ni Makagago na ang mga hilat siya ni Norman Mangusin ay kabisado na ni Makagago, na hindi talaga sincere o hindi siya desidido na isuko ang sarili niya at harapin ang mga kasong isinampa sa kanya ni Makagago, ni Yusek Lacalinaw, at ni Ralph Kalinisan, ni Commissioner, at ang iba pa mga magsasampa ng kaso against sa kanya. So parang it seems na meron talagang nanunulsol kay Norman Mangusin o magtulak sa kanya na magsampa ng kaso sa mga taong nabanggit dito. So ito po yung kanyang complaint affidavit, mga kaplastik. Ito. Norman Mangusin, kinasuhan si Ralph Kalinisan sa ombudsman gamit ang revoke at LTO license. Wala na siyang ibang valid ID kasi lahat kasi ng IDs niya ay mga falsifikado. Paano niya gagamitin ang birth certificate niya? Paano gagamitin niya yung mga passport? Nakapangalan nga sa Francis Leo Marcos, at maging sa lisensya niya nakapangalan pa rin ay Francis Leo Marcos na nirevoke ni Yusek Marcos Lacalinaw, mga kaplastik. Yun nga how ironic na magsasampa ka o magpapile ng kaso pero ang gagamitin mong ID ay ang LTO na revoke. Hindi ko alam kung bakit tinanggap ng ombudsman yun. Hindi ba sila acknowledgeable? Hindi ba sila na-orient na ang binigay na license ni Norman Mangusin ay revoke na po? Diba? At ito po nakasulat sa kanyang affidavit, na kaplastik, na nagsampa siya ng kaso kay Attorney Rafael Vicente Kalinisan. Ang nakasulat dito, Francis Leo Marcos aka Norman Mangusin. Baligtad pa. Di ba dapat Norman Mangusin aka Francis Leo Marcos? Di ba? Ombudsman case number bla 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 bla, wala pang number. The complainant versus Attorney Rafael Vicente R. Kalinisan, Vice Chairperson and Executive Officer, National Police Commission o NAPOLCOM. Ang kanyang complaint ay sa violation of Section 3E, Republic Act number 3019, Anti-Graft and Corruption Practices Act. Ba? Anti-Graft and Corruption Practices Act. Paano nangyaring graft and corruption? Tapos administrative, grave misconduct, operation, abuse of authority, conduct prejudicial to the best interest of the service, discourtesy in the course of the official duties in violation of Republic Act number 6713,
Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. So yun, dalawang sinampang kaso niya kay Boss Kalinisan, mga kaplastic. Violation in Section 9 at Section 3E o Graft and Corruption Practices. So kaya ano kayang saklaw dun, mga kaplastic? Siguro ito yung tinutukoy niya na ipinost niya sa kanyang Facebook page na ngayon ay terminated na o deleted na yung kung saan ay ipinakita doon sa camera na nagbakasan si Makagago sa isang opisyal na pulis o kasama doon, katabi niya mismo, na parang ipinoprovoke ni Norman Mangusin na nagpabayad itong mga taga Napolcom mula kay Makagago. At ito naman yung grave misconduct, operational abuse of authority o yung paggamit ng kanyang posisyon bilang isang commissioner o officer ng Napolcom na kung saan ay it seems para sa kanya, para sa sarili niya na inapi daw siya doon at natanggalan siya ng karapatang pantao. At dahil nagka-idea siya dahil dun sa sinabi ni Rafi Tulfo, ang idol nila, na parang nagkaroon siya ng pattern about that. Na, kasuhan mo tong si Ralph Kalinisan ng administratibo o oppression, abuse of authority, conduct prejudicial. Diba? Blah blah blah. Complaint affidavit ito Francis Leo Marcos, baligtad na naman, aka Norman Mangusin of Legal Filipino, married with address ko of law, firm of Zamora and Pobladora, 8th floor, Montepino Building, 138 Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City, after having been duly sworn in accordance with law. Diba? Poblador. Tama. Upal, no? Kasasabi lang niya dun sa video na ipinagpapasa Diyos ko na amang ginawa sa akin ng mga kapulisan. Hindi na po ako magsasampa ng kaso. Pero nagsampa ng kaso. Diba? Napipredict ko kasi yung galawan ni Norman. Di ba nasabi ko na yan sa recent post ko? Hindi nga lang niya nasampa ng kasong slander. Ang ginawa niya, administratibo at saka Graft and Corruption Practices Act. Yun ang kanyang sinampa. Hindi pa niya sinampa ng kaso ng slander at the same time itong si Makagago at ang asawa niya. Yun ang ine-expect kong isasampa niyang kaso, pero nung nabasa ko to, mga kaplastic, from ombudsman mismo, yun po ang kanyang isinampang kaso. Yan, pumirma na po si Norman Mangusin, no? Kitang-kita mga kaplastic na yung isinerox na copy sa kanyang mga dokumento ay ang lisensya niya na revoke. What the hell are you doing, Norman Mangusin? Revoke. The IDs presented to us are your IDs? ID? Answer, yes po. Republic of the Philippines, Department of Transportation, Land Transportation Office. Revoke. Pero mo, nagsampa ka ng kaso, tapos ibibigay mo, peke na lisensya. Yan, tinanong siya ng yung nagpapasumpa sa kanya, yung nagsosworn sa kanya. At ang masakit pa dito mga kaplastik, nanumpa si Norman Mangusin sa pangalang Francis Leo Marcos.
na kung saan ay kasalukuyan ay pinapansipika na ng PSA ang pangalang Francis Leo Marcos aka Norman Mangusin. Naging alias pa ang Norman Mangusin, mga kaplastik. Ganong katanga siya mag-issue ng file ng case, mga kaplastik. So magtungo ngayon tayo sa kanyang sinumpaang salaysay. Detong kanina lamang, mga kaplastik. Kanina lamang. Norman Mangusin, that you are the complainant in this document filed before the Office of the Ombudsman. Do you No, confirm malinaw na malinaw. Nag-yes siya sa pangalang Norman Mangusin. Pero yung nakalagda doon sa affidavit sa ombudsman ay Francis Leo Marcos. Diba? Sa sinumpaang salaysay, umupo siya as Norman Mangusin. Pero ang ginawa niya, Francis Leo Marcos. Wawa sa'yo. Itin natin. Norman Mangusin, that you are the complainant in this document filed before the Office of the Ombudsman? Do you confirm the contents of this document, that they are true and correct, that they are based on your own personal knowledge, that they are based on authentic records in your possession? Do you confirm, sir, that the signatures appearing therein are your signatures? I confirm po. And that the IDs presented to us are your valid IDs? Yes po. Thank you, sir. Have a seat, sir. Nagpa-check if lahat. Norman Mangusin. Yan, basahin natin yung comment. Mas mainam sa mental siya pumunta. Mas makakatulong at naggagaling pa siya. Puta, AI daw, sabi ni Makagago. AI. Tapos nag-reply itong si Signo 13. Ikaw yung iiyak pa sigurado, kalalaki mong tao, marites ka na sa Marisol pa. Sino kaya tinutukoy nito? Si Makagago kaya? Perjury na naman yan. Malamang perjury yan. Sabi nung tanga din. Peanut daw, yun pala may lumabas na peanut butter sa puwet niya nung nahoyo. Yun o, parang tanga lang nanumpa. Wasted life. Kasi parang matatalo talaga siya dito eh. Wala siyang isang salita, no? Sumumpa siya sa sinalaysay niya, nagsabi siya sa live stream niya na hindi daw, pinagpapasa Diyos na lang daw niya to. Pero bakit ganun? Naglabas ka na naman ng kalokohan mo sa buhay. At ito yung additional na panayam ni Norman Mangusin ukol dito sa kanyang pag-file ng case sa ombudsman. Panoorin natin. Ombudsman ng immediate preventive suspension. Ang mga sinampaw nating kaso sa kanya ay yung criminal po is yung violation ng Republic Act 309 or ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. At syempre yung grave misconduct, oppression and abuse of authority. Marami po, makikita nyo na lang. Pinag-aaralan po ng ating kampo. Yan po pinag-aaralan ng ating kampo kasi unang-una ho, una makapangyarihan siya, no? Kasi ho, chairman siya ng isa siya sa pinakamataas na NAPOLCOM. At ginagamit niya ho yun para mag-social media, para lang sa akin, para kasuhan ako ng unjust vexation. Napakarami hong problema ng ating bansa, pero bakit yan ang inuuna niya? Ba't inuuna? Sinampahan ko na po siya ng patong-patong na kaso rito sa ombudsman at hinihingi hindi po natin ang kanyang immediate, kung maaari, yung kanyang immediate preventive suspension sa Office of the Ombudsman. Immediate suspension daw.
At patong-patong daw, dalawa lang naman yung kaso ni Kalinisan na sinampa mo. At pinagmamalaki mo pa na parang walang kwenta sa kanila yung kaso mo kumpara sa mga nangyayari sa gobyerno ngayon. Kanino mo nakuha yung ganyang idea? I think is sa mga tao o sa mga netizens na feeling mo sa'yo nakikisimpatya. Kaya ganun. Kaya lang naman nasabi ng mga netizens na mas mahalagang tutukan ng mga tulad ng 18 Marines o mga problema sa flood control project. Eh yun ay dahil hindi naman talaga actually ikaw yung sinisimpatyahan niya. Ibig sabihin lang nun, walang kwenta yung kaso nyo na kailangan pang i-live stream sa media. Pwede naman pag-usapan yan in private way at balitaan na lang kami ng maikling balita ukol dyan. Pero ang ganong ginawa ng kabilang kampo, gumawa sila ng sarili nilang content about sa mga ulitan ninyo para may pakita na pinahiya kayo on public. Pero hindi nangangahulugan doon ay simpatya sa iyo yung mga netizens. Ang sinasabi ng mga netizens na annoying na po yung mga netizens na kung bakit mas pinahalaga ng mga media ang alitan ninyong dalawa ni Makagago while may mga lumalabas na mga mas mahalagang balita tungkol sa budget ng flood control project. And then yung mga nanakaw na mali-maleta na i-deliver ng mga 18 Marines, mga kaplastik, ay hindi po yon na ibalita na media block. Na media block po sila. Instead na sila ang dapat i-featured nung araw na yon. Pero hindi ibig sabihin nun na ipabor sa'yo mga tao. Hindi ibig sabihin nun. Hindi para sa'yo yung simpatya na yon, Norman Mangusing. Kaya huwag kang piling na marami kang kakampi. Taon lang o maybe na sinasabi ng iba na parang ginamit ata kayong mga vlogger at may parang allegedly na may nagbabayad para lang may press con kayo na sinasabi. Pero I think is nagkataon lang. 'Di ba? Nagkataon lang. Kaya napagtakpan yung dapat ibalita sa telebisyon. Kaya si Norman Mangusing, wala yan. Darating ang panahon, yung ipinsinampa mong kaso, mas titindi pa ang problema mo. Dahil meron pang sorpresa si Makagago WhatsApp man na ilalabas patungkol sa'yo. At sigurado, checkmate ka pa rin. Akala mo may labang ka sa puntong ito. Pero depende. Siguro, let's say 30% to 40% may chance kang lumaban. Hindi ko alam kung nagsampa ka rin ng kaso kay Makagago dahil wala kang isinampa, wala kang sinabi. Pero for now, ang lumalabas ngayon sa social media, ito. Kay Ralph Kalinisan. So yun ang nangyayari, mga kaplastik. Sabi ni Joy Mansadaw Lanas, hantayin mo din daw mga sinampang kaso ng mga OFWs with evidence pa daw. Hopingly na dumating nga yung panahon yun, mga kaplastik. At wag naman sana na baka lumabas ng mga OFW something na binayaran o empty o no, di ba? Mahirap kasi i-authenticate ang mga magrereklamo kung baka mamaya
in-under the table na naman mga ka-plastic. Pero wag naman sana. Sana talagang totoo na OFW yung inagrabyado ni Norman. At ang resibo ay talagang authenticate against kay Norman Mangusin. Sana. Pag dumating ang panahon na yon, durog na durog ka. Saludo bossing, ipaglaban mo yan, nasa likod mo lang kami. May mga sumusuporta pa rin, no? Tamang kasuhan din, bigyan din ng leksyon ng mga taong abuso sa kapangyarihan. Oh, may points ka na naman. May simpatya ba yarn? Sabi ni Jayco, yan ang tama. Ipatuloy mo lang, Sir Leo. What? Sabi ni Rodel, Igwis, tama yan, idol. Paglaban mo dito kami, nakasupport. Hindi ko alam kung dami account to, ha? Tama yan, FLM. Mamaya ka din ng taong may sala, abuso sa parang iisa lang yung mga salita. Parang dami account, ha? Sabi ni si Chris Santa, sabi ko nga ba, niloto lang si boss. Tama yan, wag mong isuko, karapatan mo, boss. Or na-over sa kapangyarihan, lumagpas siya sa pagdidisiplina. Ayan, let's go, Mr. Caliber. Ayos ang pagbabalik. Ang pagbabalik sa kulungan, part 3. Nice, meron na din makakalbo. Ang masakit pa dito mga ka-plastic, pag tumulong pa ang mga malalaking tao like Rapi Tulfo para kay Norman Mangusin dahil galit si Rapi Tulfo sa mga umaabuso sa kanilang kapangyarihan eh. Ang masakit pa dito, mangyari yun. Magiging komplikado ang sitwasyon mga ka-plastic kung ganun. Pero hindi, malabo mangyari yun mga ka-plastic. Tama yan, para mapahiya din siya, abogado pa naman tapos makakasuhan. Alam mo, hindi matatakot si Ralph Kalinisan dito mga ka-plastic. Napakababaw ng kaso na yun. Tama yan, Epele, may paglaban mo ang karapatan mo, always support kami sa'yo. Ang totoo, baka naman mga trolls mo to na inupahan mo lang. Ang daming mga supporters eh. Ayoko nang basahin, nagugutom na ako. So, magtungo naman tayo. Ito. Ito yung ano eh. Name Norman Mangusin, Norman Antonio, something like that. Ano to? Meron ka ba nakitang ID na Norman Mangusin? Kung ako nga, hindi makakuha ng ID nun eh. Pagpipilitan mo pa. Oh. Maglabas ka kahit isang identification na kahit luman-luma, kahit school ID. Kung may makikita ka Norman Mangusin. Sige nga. Kahit isang school ID lang. Eh kung ako nga, hindi nga ako nagka-ID yan eh. Ipagpipilitan mo ba? Anong tanga mo naman? Meron ka ba nakitang ID? Hindi ko makita eh. Palagay ko meron. Nakapangalan kay Norman Mangusin. Oo yun no? Norman Antonio Mangusin. Sa ano pa ito Bureau of Investigation, NBI clearance, Norman Mangusin. ID pa rin yan kahit sabihin mong NBI clearance yan, identification pa rin yan. At meron akong ipapanood sa inyo. May nangyaring karambola sa highway mga ka-plastic. Pakinggan mo maigi kung ano yung nangyayari doon sa sinasabi nila.
Karambola. Dalawang puta, wala makakadaan dyan. Ang traffic niya, harang siya. Norman yan, malinaw. Hanggang dito, lipad. Ang dami, nag-abot-abot sila. Puta, buti hindi sumabot. Ano yan? Puro tanker pa naman. Puro tanker, magkakatabi. Parang Hindi yan yung tinutukoy nila, Casper, ha? Pakinggan ninyo yung sound, mga ka-plastic, kung sino yung pinapakinggan nila. Ngayon, alam mo na kung sino yon. Si Triple B, mga ka-plastic, pinapanood nila. Parang, kumbaga, habang wala pa siya sa frame, si Triple B muna ang tatrabaho para kay Norman. Sa palagay mo kaya nag-uusap silang dalawa? Sa palagay mo? Kasi ganyan ang mga utak kriminal eh. May mga criminal records before, parehas ang galawan, parehas ang mga hilatsya, parehas ang mga pananalita, kung paano magmura, kung paano mag-provoke, kung paano manlait ng kalaban sa social media. Parehas na parehas sila ni Doc Ronalyn Samaniega. Diba? Parehas. Pinapanood nila habang nagdadrive. Hindi yan yung pinupunto nila, Casper, yung aksidente, hindi yan. Ang pinupunto nila yung sound kung napapakinggan nyo. So may ibig sabihin yan. Parang sinasabi nila na habang wala pa sa frame itong si Norman Mangusin, wala pa sa social media, let's Doc Ronalyn Samaniegos do his job for Makagago WhatsApp man. O intercepting Makagago. Para nga mapaling nga ang atensyon niya kay Doc Ron at makalimutan niya, ay, nandito pa tayo sa punto na hindi pala tayo tapos kay Norman, hindi pa nga nakukulong yung tao eh. Nagegets nyo? Di natin alam kung may pinag-usapan yung dalawa. Diba, binibigyan kayo ng niche ni Casper. Hindi yun aksidente yung pinapakita niya. Pinaparinig sa inyo na maging sila ay nanonood sa content ni Doc Ron Samaniego. Na para bagang gusto niyang mangyari na si Doc Ron ang tatrabaho muna habang wala pa si Norman. At syempre, pag pinatulan to ni Makagago WhatsApp man, napaling na yung atensyon natin kay Doc Ron. Medyo nababawasan na yung ating problema sa kaso. Hindi yun. Matalino si Makagago WhatsApp man, mga ka-plastic. Sinabi nga niya yun sa kanyang post eh. Pakita natin ha. Pakita natin yung kanyang post, mga ka-plastic. Ayan o. Nag-share post si Makagago. Ang sinare post niya yung kay Bungo TV. Ang sabi niya dito, mga kahombre, alam ko gusto niyo ng suntukan. Pero wag kayo padadala dyan sa ungas na yan. Talo siya sa intelihenteng diskusyon. Kaya dyan niya pinipilit ang usapan.
paaminin nyo na muna na nagkamali siya sa assumption niya bago nyo kasahan ng hamon. Pero ang deepest meaning dito mga kaplastic, parang dinadivert kasi niya na siya ang tutukan ni Makagago. Kaya nga hinahamon niya ng suntukan to si Makagago at buksan muli ang Battle of the YouTubers. Naintindihan nyo? Sabihin nyo mali yung aking opinion. Huwag kayong padadala. Hayaan yung magngangaw-ngaw itong si Doc Ronalyn. Kung gusto niya talaga ng suntukan, bibigyan siya ng panahon. Tapusin lang niya muna itong si Norman. Saka siya papatulan. Basta walang demandahan na Ronalyn Samaniego. Magdemanda ka rin kagaya ni Norman. Kapag na below the belt ka, parang feeling mo tinatanggalan ka ng karapatang pantao. Tandaan mo, ikaw ang nagpasimula. Ikaw yung unang nag-content at minura mo si Makagago that time. Nung una si Makagago, sabi niya, wag natin patulan yan kasi kasama yan sa cloud chasing. Sinabi niya yun sa live stream mo, di ba? Inulit ko yun dun sa recent content ko. Naging mapait pa nga sa'yo si Makagago, pero anong ginawa mo? Hindi ka tumigil. Na kesyo pinapas daw siya ng mga kahombre. Oh, bakit ka nagagalit kay Makagago kung ang mga followers ni Makagago ang umaaway sa'yo? Di ba? Di ba tanga yan? Mga followers ni Makagago umaaway sa'yo tapos si Makagago tinitira mo. Nung na-content ka lang, lalo ka nag-trigger tapos blinak mo pa si Makagago. Kung talagang matapang ka, ba't mo blinak si Makagago? Ibig sabihin nun, umiral yung kaba mo, kabaklaan. Diba? Takot ka rin eh. May post si Ralph Kalinisan about doon sa isinampang kaso kay Norman. Siguro ito na nga yung sagot niya. Clearly said the legal maxim, you cannot come to court with unclean hands. Pangalan pa lang peke na. Isang karangalan ang makasuhan dahil gusto nating mapanagot ang pambansang scammer ng Pilipinas. We will proceed in making you and all of your cohorts accountable in the law. Yari ka talaga dito mga kaplastik. Mape-perjury ka malala. Talagang pinairal mo talaga ang katangaan mo, Norman Mangusin. Hindi siya nasisindak sa pagsampa ng kaso mo. As he posted on social media, malinaw na sinabi niya na karangalan niya na makasuhan siya dahil gusto niyang mapanagot itong si Norman. Ito na yung mundo mo, Norman. Ito na ang simula ng pagbagsak mo. Malamang sa malamang, hindi na kailangan gumalaw ni Makagago. Ang gagawin na lang yan, antayin na lang niya yung mga OFW na magsasampa rin ng kaso against kay Norman. At may possibility na madama yung mga bodyguards niya. Including Casper Anyaras o Edmundo Saranya sa totoong buhay. Madadama yun mga kaplastik. Kawawa ka dito. Si Ralph Kalinisan na po ang nagsabi. Diba? Yan. Hindi siya natatakot sa'yo. Karangalan pa nga eh.
Ibig sabihin nun, nacha-challenge siya sa ginawa mo. Hindi siya natatakot sa kung anong mangyari sa kanya dahil malinis ang kanyang intensyon, wala siyang konsensya, ay wala siyang maruming tinapay sa kanyang sarili. At alam niya, malinis ang konsensya niya, mga ka-plastic. Good luck na lang sa'yo, Norman Mangusin, kung ano mangyayari sa'yo. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Gambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.